Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. So, bali na dito po ako ngayon sa second floor ng bahay. So, dito po i-explain ko po sa inyo yung mga included po dun sa proposal ko dun sa electrical works nitong second floor. Pagdating po sa ilaw natin, so dito po sa side na ito, may tatlo po dito. So, tatlo po pa ganun, isa, dalawa, tatlo, meron pa rin po dito. Apat, meron din po dito. 5, meron din po dyan. Dito po, propose ko dito center light kasi baba na po ito ng hagdan. So, pwede yan maliit na chandelier o kaya kung ano pong preferred nyo pong design po ng lighting dito sa part na to. Tapos meron din po doon sa side na yan. So, dito naman po sa canopy niya. So, dyan may nakaabang po kami dito. So, isa po dyan. Meron din po doon sa likod. Lalagyan rin po. Meron din po dito. At doon po sa side na yan. Corners. So, halos lahat po ng corners ng canopy is malalagyan. Dito naman po sa part po ng living area is meron po dito 4 na pin light. So, dito sa bawat corners niya meron. Tapos may nakapropose din po doon na abang po kami para po sa center light. Ganon din po dito. 4 din po na pin light and then meron sa center light. So, yung center light, iaabangan na lang po namin siya para po sa wires niya. So, kung ano man po ang mapili natin fixtures para doon, yun na lang po. Ikakabit na lang po doon sa wire na nakaabang po para po doon. So, dito naman po sa labas, meron din po ditong ilaw para po dun sa ilalim po ng canopy natin. So dun pati po sa corners meron dun. Ganon din po dito. Ayan po. Meron din po dun sa malapit po sa gitna po ng bintana, sa corner, saka isa po dun sa likod. Sa gitna po ng bintana, dun sa likod po ng master's bedroom. Dito naman po sa loob ng master's bedroom. Ayan po. Sa ngayon po ito nagawa na namin itong frames. So, ang sinecure po namin dito yung squareness po nitong ito nasa gitna kasi kaya angat po natin yung gisame dyan. So, para siyang nakaganon. So, dito po sa part na to, meron po dito isang ilaw. Dito pala sa part na to meron. So bali 4 na pin light din po. Isa din po doon, isa dito, 2, 3, 4, and then isang center light po dito. Abang po kami dito ng para sa center light. So yung nakita ko po doon sa pwede nating gayahin kisame para dito. Nakalagay po nila doon yung parang may electric fan. So may ilaw din yun sa baba. Maganda rin siya para dito. So dito po, meron din po dito ng 2 pa. Isa dito, yung naka-drop light, nakababang ganon. Ganon din po sa side na yun. So bali po ang ilaw dito sa loob is ito. Dito sa loob ng master's bedroom. So yung ilaw po na iniisip po namin para dito sa dalawang ito. Since malapit mo po dun sa magiging higaan nyo dito. Sa master's bedroom bed dito. Is dito namin iniisip na maglagay yung pinaka-switch niya. Pwede rin po dito. Pwede rin po dito sa para magkakadikit na siya. Dito yung mga switches. Pagdating naman po dito sa walk-in closet, may nakalagay po dito isang piraso. Pero medyo malaki po yung pagka-pin light niya dito. Para maganda po ang ng buga ng ilaw. Sa part nito sa gitna. Dito naman po sa part po ng CR, 2 po. Isa dito at isa po doon sa may part ng shower area. Tapos dito na rin po ilolocate namin sa part na to yung ceiling vent natin. Ceiling vent, exhaust vent. So kung titingnan nyo dyan, halos katapat po yung magiging inodoro dito sa babang ito. Dito po namin ilalagay yung inodoro. So halos tapatan lang siya. So syempre ang switch niya nandito. Meron din po isang sasakan doon. Pagdating naman po dun sa mga saksakan is meron po dun sa loob ng walk-in closet na pali 2 dito, isa dito saka isa dun. So baliktaran siya sa kabilang side ng wall, meron din. Ganoon din po dun sa kabila.
Then, ito naman po, magkakaroon po dito ng, since may saksakan na po dito, saka yun, pero din po dun, isa pa po medyo nakataas para naman po dun sa TV. So, dito natin ilalagay. So, sa kabila pong side nung wall na yun, maglalagay rin po dito ng tig-isa po dito. Meron na pong isa doon. Isa dito. Tapos isa pa po dito sa may part nung iaangat din para sa TV rin po dito sa side na to. And then, dito po sa likod po ng walk-in closet, meron po isa dito at meron po isa doon sa sulok na yan. Dito po yung pinapropose ko nung nakaraan. So, meron na po kasi kami nakaabang dito na isang PVC pipe. So, nakatagos po ito sa steel deck, papunta po sa baba. So, iniisip ko dyan na lang po natin ilagay yung isang saksakan para po dito sa living area. And then, yung saksakan naman po, para naman po sa labas, is dito po namin, dito ko po pinapropose ilagay. Dito, saka doon. O dito. So, yung outlet po na yun, yung may cover siya. So, para naman weatherproof cover siya, para naman pag umulan, hindi naman po siya mabasa. So, may bago po ngayon, yung nilalagay po nila yung GFCI outlet. So, yun po naman, may sarili siyang breaker mismo doon sa mismo saksakan. So, yung nakapropose ko po doon is ordinary saksakan po siya, pero may cover siya na weatherproof. Yan po. And then, yung mga ilaw po natin dito po namin iniisip ilagay po yung pinaka switches dito po sa ano na ito, sa wall na ito. Pwede rin po kami maglagay dito. Ang iniisip lang namin kasi yung TV accent niya is baka maging obstructed tingnan po dito sa side na to eh. Kaya pwede po dito kung okay lang po sa inyo, at dito po. Siyempre doon meron po doon. Kasi may ilaw po tayo sa labas. Sa labas po ng balcony. And then nandyan po yung switch. Yung 3-way switch para po sa ilaw dito. Na kapag ka po bumaba kayo, pwede siyang patayin sa baba. Magsiswitch off po yung ilaw. Pag umakyat naman kayo, binuhay nyo po sa baba, umakyat kayo, pwede nyo siyang switch off dito. So ito. Ayan po. So bali yung particular materials na ilalagay po namin dito. Since po may mga bago tayong mga saksakan dito na ilalagay. So yun po ay talatagan po namin dito sa ibabaw ng PVC pipes. So, katulad yan, dito po natin ilalagay. So bubutasin pa po namin yan para yung PVC pipe connected na po. Ganun din po dun sa side na yun. Ko-connect po namin hanggang sa baba. Sa baba magpapalatag rin po kami ng PVC pipe. Papunta naman po yun dun sa mismong paddleboard. Ayun po. Thank you po.